Sa video natin ngayon mga maestro ay alamin naman natin itong list of agencies na wala pang scorecard result para pa rin po sa PBB 2023. Update po yan ngayong araw, March 16, 2025. O, ayan. So upon checking nga po sa PBB Secretariat ay nakakita na lamang po tayo dito ng 10 mga agencies out of 153. Ano po, kung hindi tayo nagkamali, 10 na lamang po ang wala pa pong ipinapalabas sa scorecard para po sa PBB 2023. Ibig sabihin, itong mga 10 babanggitin po natin ng mga opisina ay hindi pa rin po matutukoy kung sila ba ay eligible or hindi for PBB 2023. Ayan, so ipapakita ko na po sa inyo no, yung complete list. Ayan. Ayan, so ito nga po ang ating mahiwagang listahan. Ayan, so syempre, sinamarize na po natin yan para po sa ating mga kamaestro yan para mabilis nyo pong makikita ang inyo pong mga agencies or mga department. Alright? So, yan nga po, no? Nagawan ko na rin po ng mga videos po, no? Itong tungkol sa mga eligible agencies at kung magkano po ang kanilang makukuha ang PBB 2023. Ayan. So, yung mga naka-highlight po na blue, yan po yung mga wala pa pong scorecard. Samantalang yung mga naka-highlight, yung wala pong highlight, ito po, ayan, yung mga nakikita nyo yan sa screen. Yan naman po yung mayroon na pong scorecard and then nakalagay naman po yan sa ating remarks kung sila po ay eligible or hindi eligible for PBB 2023. Kasama na rin po yan yung mga score nila and points and dito naman kung magkano po yung makukuha nilang PBB 2023. Pero syempre, hindi na natin po yan isa-isahin kasi meron naman po tayong separate videos dyan kasi ang focus po ng video natin ngayon ay para po doon sa mga hindi pa rin po pinapalabas ang mga scorecard. Okay? So muli, ito po mga naka-highlights na blue, yan po yung wala pang scorecard. Ayan, so unahin po natin itong nagmumula sa DBM, Department of Budget Management, particularly po sa opisina po ng Procurement Services. Ayan, so wala pa po kayong scorecard. And syempre, pangalawa, ang departamento po kung saan nabibilang po ang majority po ng ating mga subscriber, mga followers po natin. Syempre, ang Department of Education, Office of the Secretary. Ayan, so dito po tayo kabilang. So as of now po ay wala pa rin po tayong result or scorecard result for PBB 2023. Pangatlo naman ay sa DepEd pa rin. Yun naman po yung opisina ng Early Childhood Development Center. Alright. Next po, yung pang-apat. Ayan, scroll down lang po natin pababa. Yung pang-apat naman po ay nagmumula sa Department of Finance, particularly po sa opisina ng Central Board of Assessment Appeals. Ayan, so wala pa rin po kayong scorecard for PBB 2023. Siyempre, ang pang-lima, nagmumula naman po sa, ayan, nagmumula naman po sa Department of Health, DOH, Office of the Secretary. Ayan, so wala pa rin po kayong scorecard for PBB 2023. Next po, ang pang-anim naman ay nagmumula naman sa Department of Justice or DOJ, particularly po sa dalawang opisinang ito. Ang una po ay ang Bureau of Corrections, ayan, Bucor, and siyempre ang pangalawa naman po from DOJ ay nagmumula naman sa Bureau of Immigration. Alright, so yan po, no? Dalawa pa po sa Department of Justice ang wala pa rin pong scorecard for PBB 2023. Next po, ang ating pong pangwalo ay nagmumula naman sa Department of Labor and Employment, DOLE, particularly po sa opisina ng National Maritime Polytechnic. Ayan, so sa mga taga-National Maritime Polytechnic, so wala pa po tayong scorecard for PBB 2023. Next, pang-shampoo natin. Ayan, pang-shampoo sa ating listahan. Ayan, ay nagmumula naman sa DTI, no? Department of Trade and Industry, particularly po sa opisina ng Intellectual Property Office. Ayan. So sa mga taga-Intellectual Property Office, wala pa rin po kayong scorecard for PBB 2023. And syempre, ang ating pong pang-sampu at panghuli na wala pa pong scorecard for PBB 2023 ay nagmumula naman sa NEDA, ano po, ang National Economic and Development Authority, ano po, sa NEDA, particularly po sa opisina ng Office of the Director General. Alright? So far po, yan po yung 10, no? 10 mga natitirang agencies na as of now, March 16, 2025, ay wala pa rin pong ipinapalabas na scorecard result for PBB 2023. Ayan, so yun nga po, nabanggit ko na kanina, ayan, all in all, mayroon po tayo dito 153 na mga opisina. So out of 153, 143 po doon ay meron ng result or scorecard, samantalang yung 10 na binanggit po natin kanina ay waiting pa rin po sa scorecard for PBB 2023 para ma-determine po kung ang inyong agency ay eligible or hindi eligible for PBB 2023. Alright, so dito ko natatapusin itong ating video ngayon mga maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin
Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa PUB 2023 and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!